Magandang gabi sa inyong lahat mga kadilim. Welcome back sa channel. Ngayong gabi may iba na naman tayong lalakbayin. Isang kwentong hindi lang basta panakot, kundi isang kwentong gigising sa mga natatagong takot nyo kapag sumapit na ang dilim sa probinsya. Handa na ba kayo? Dahil ngayong gabi, dadalhin namin kayo sa dulo ng palayan kung saan naghihintay ang isang aswang. Kaya patayin ng ilaw, mga earphones at sabay-sabay nating alamin ang totoong nangyari. Simulan natin. Magandang gabi mga kadilim. Ako si Mac. Maraming kwento ang nagsisimula sa isang lumang bahay, sa isang abandonadong ospital, o sa isang eskinitang walang ilaw. Pero ang kwentong ito, nagsimula sa isang baryong napakaganda, napakatahimik, napakapayapa. Isang baryong gugustuhin mong tirhan hanggang sa dumating ang gabi. At doon mo maiisip, bakit pagsapit ng alas 9, wala nang tao sa labas? Ito ang kwento ng baryo ng San Isidro at ng lihim na ilang dekada nang ibinabaon ng mga naninirahan dito. Iho, sa Isidro na. Hanggang dito lang ang biyahe ko. Ay, salamat po Manong. Magkano nga po ulit? 100. Pero kung ako sa'yo, bumili ka muna ng pagkain. Maaga magsasara lahat dito. Ganun ba? Akala ko naman kung ano na. Hindi. Basta, kapag alas 9, mas mabuting nasa loob ka na ng bahay. Curfew? Hindi naman. Napangiti lang si Daniel. Para sa kanya, isa lang iyong matandang nananakot. Lumaki siya sa Maynila. Sanay siya sa ingay, sa krimen, sa traffic, hindi sa mga kwento ng multo. Lalo na ng aswang. Oh, iho. Mukhang bago ka rito. Halika, kakain ka ba? Oo nga po, nagugutom na rin ako. Ano pong masarap? Lahat. Basta wag ka lang maarte. Ayos! Isang tapsilog na lang po. Habang kumakain si Daniel, may isang lalaking lumapit sa mesa niya. Nakatsinelas, may tuwalya sa balikat, at may dalang isang bugkos ng talbos ng kamote. Ikaw ba yung bagong titira sa lumang bahay ni Namang Turing? Opo, bakit po? Wala naman. Natanong ko lang. Ako nga pala si Pilo. Dito na ako tumanda. Kung may hindi ka alam, tanungin mo ako. Pero wag lang tungkol sa asawa ko. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung bakit ako pinakasalan noon. Hoy, baka kasi wala nang ibang pumatol sa'yo. Tumawa ang buong tao sa karinderya. Ay nako, buti pa yung aswang. Paminsan-minsan bumibisita. Ikaw, araw-araw kang galit. Lalong nagtawanan ang mga tao. Mukhang uso talaga rito ang aswang ah. Biglang tumahimik ang buong karinderya. Walang tumatawa. Dahan-dahang lumingon si Aling Rosa. Dito, iho. Hindi namin ginagawang biro ang salitang yan. Tahimik. Ilang segundo. Saka muling bumalik ang usapan ng mga tao. Pero napansin ni Daniel, iba na ang tingin nila sa kanya. Paglabas niya ng karinderya, may batang lalaki na nakaupo sa tabi ng balon. Tahimik lang, naglalaro ng tirador.
Ikaw yung bago, kuya? Oo. Anong pangalan mo? Toto. Hindi ka ba pumapasok sa school? Ay, kuya, bakasyon kuya. Doon ka ba titira? Oo. Bakit? Kapag may narinig kang umiiyak sa palayan, huwag kang lilingon na. Tinuruan ka rin bang manakot? Ngumiti lang si Toto. Pero hindi siya tumawa. Lumang bahay lang iyon. Kahoy. Yero ang bubong. May maliit na bakuran. At ang katabi ay isang napakalawak na palayan. Maganda ang tanawin. Tahimik. Presko ang hangin. Kung hindi mo alam ang kwento ng baryong iyon, iisipin mong napakagandang lugar para magsimula ulit. Habang nag-aayos si Daniel ng gamit, may narinig siyang katok. Ito. Welcome gift. Libre. Wala kang babayaran. Ay, salamat po. Nakakahiya naman. May sasabihin lang ako. Kapag lumubog na ang araw, isara mo lahat ng bintana. Huwag kang lalabas. At kahit may marinig kang tumatawag sa pangalan mo, huwag kang sasagot. Ay, ganun ba talaga rito? Hindi. Ganun lang. Kapag buwan ng Agosto. Iniwan niya ang 2 buko at tahimik na umalis. Pagsapit ng 8:00, tahimik na ang buong baryo. Wala nang batang naglalaro. Wala nang nagkukwentuhan sa labas. Pati mga aso parang ayaw nang tumahol. Napatingin si Daniel sa orasan. 8:47 ng gabi. Napangiti siya. Ang aga naman matulog ng mga tao rito. Nagbukas siya ng laptop. Nagpatugtog ng music. At nagsimulang mag-unpack ng gamit. Makalipas ang ilang minuto, may narinig siyang mahinang boses mula sa labas. Daniel? Daniel? Parang babae. Mahina. Malungkot. Napakunot ang noo niya. May tumatawag? Lumapit siya sa bintana. At bago niya mahawakan ang kurtina, naaalala niya ang sabi ni Mang Pilo. Kahit may marinig kang tumatawag sa pangalan mo, huwag kang sasagot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay. Tahimik. Lumipas ang halos 1 minuto, wala na ang boses. Napabuntong hininga siya. Imposible. Baka kapitbahay lang. Pero hindi niya napansin sa labas ng bintana. Sa gitna ng palayan, may isang babaeng nakaputi. Nakatayo lang at nakatingin diretso sa bahay niya. Nagising si Daniel kinabukasan nang medyo mabigat ang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa boses na narinig niya kagabi. O baka dahil sa babaeng nakita niya bago siya matulog. Hindi niya sigurado pero isang bagay ang alam niya. Hindi niya iyon napanaginipan. Lumabas siya ng bahay. Mainit ang araw. Tahimik ang paligid. Normal ang lahat. Parang walang nangyari. Ano ba naman, Daniel? Baka napagod ka lang sa biyahe. Baka kung ano-ano lang ang iniisip mo. Napailing siya pero habang naglalakad siya palabas ng bakuran, may napansin siya. Mga bakas ng paa. Sa putikan. At hindi ito papalayo. Papalapit. Diretso sa bintana ng kwarto niya. Napalunok siya. Dahan-dahan niyang sinundan ang mga bakas. Mula sa palayan papunta sa bahay. At doon natapos. Parang may tumayo sa labas ng bintana buong gabi. At nakatingin. Hoy, ikaw ba si Daniel? Oo, ikaw?
Ako nga pala si Ben. Pinsan ako ni Mang Turing. Akong magpapakita sa'yo ng baryo. At saka, sabi ni Aling Rosa, mukha ka raw naliligaw na manok. Ayos ah. Mabilis ang balita rito. Hindi mabilis. Masyadong konti lang kami. Kapag umutot ka rito, malamang alam na ng buong baryo mamayang hapon. Loko. Totoo. Minsan, nauuna pang malaman ni Aling Rosa kaysa sa mismong umutot. Pareho silang nagtawanan. Habang naglalakad sila, dinala ni Ben si Daniel sa gilid ng napakalawak na palayan. Tahimik, mahangin, pero may kakaibang pakiramdam. Parang mas malamig kaysa sa ibang lugar. Ang ganda rito. Oo, sa umaga. Ha? Ano ibig mo sabihin? Alam mo naman mga matatanda rito, mahilig gumawa ng kwento. Anong kwento? May nagsasabi na may babae raw na lumalabas dito tuwing gabi. Nakatayo lang, nakatitig, walang ginagawa. At? Kapag nilapitan mo, hindi na raw ikaw ang babalik. Ayun na naman tayo eh. Aswang na naman. Hindi ko sinabi, ikaw nagsabi. Biglang natahimik si Daniel dahil hindi tumatawa si Ben. Hoy, halika rito. Nagmamadaling tumakbo ang mga tao kasama si Daniel at Ben. Pagdating nila, may isang patay na kambing sa gitna ng damuhan. Nakahandusay, naninigas at putlang-putla. Ano nangyari? Eto, wala nang dugo. Ano wala ng dugo? Lumapit si Ben at doon niya nakita. May sugat sa leeg pero halos walang dugo sa paligid. Parang may kumuha lahat. Habang pinag-uusapan ng mga tao ang kambing, may dumating na matandang babae. Payat, nakayuko at halos hindi makalakad. Si Lola Sela. Tahimik ang lahat nang makita siya. Parang may respeto o baka takot. Hindi alam ni Daniel. Lumapit si Lola Sela sa kambing. Tumingin at bumuntong hininga. Nagsimula na. Lola, wag na naman. Hindi ako nagsimula ng kwento. Ako lang ang nakikinig. Mas lalong natahimik ang paligid. Tumingin si Lola Sela kay Daniel. Diretso sa mata. Ikaw yung bagong dating. Hindi ka dapat dito tumira. Bakit po? Dahil ikaw ang nakita niya. Sino? Yung nasa panayan. Dahil na siya nakakakita sa kanya, hindi na matagal dito. Nanlamig si Daniel dahil wala siya sa pinagsabihan. Wala siyang sinabihan tungkol sa babaeng nakita niya kagabi. Kahit si Ben, wala. Paano niya nalaman? Dahil lahat ng nakakakita sa kanya, hindi tumatagal dito. Pagsapit ng gabi, mas maaga pa sa dati nagsara ang mga bahay. Mas tahimik, mas malamig at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin. Bandang 9:00, nasa loob si Daniel ng bahay. Nakakandado ang pinto. Sarado ang lahat ng bintana. At paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Lola Sela. Biglang may kumatok. 1, 2, 3 katok. Daniel, palabasin mo ako. Nanigas siya. Parehong boses. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa bintana at bago niya mahawakan ang kurtina, may sumigaw mula sa labas.
Daniel! Huwag mong bubuksan! Biglang tumigil ang boses ng babae. Ganap na tahimik. At nang silipin ni Daniel ang siwang ng kurtina, wala na ang babae. Pero sa gitna ng palayan, may 10 aninong nakatayo. Lahat sila nakatitig sa bahay niya. Kinabukasan nagising si Daniel na parang walang nangyari. Walang babae sa palayan, walang kakaibang tunog, walang bakas, kundi hindi dahil sa nangyari kagabi. Iisipin niyang panaginip lang ang lahat. Pero may isang bagay na hindi niya makalimutan. Ang boses at ang paraan ng pagtawag nito sa pangalan niya. Lumabas siya ng bahay at napansin niyang tahimik ang baryo. Yung tahimik na parang may hinihintay ang lahat. Aling Rosa, ano po nangyari? Si Totoy, hindi umuwi kagabi. Yung bata kahapon? Oo, hindi ganun si Toto. Kahit galit ang magulang niya, umuwi siya. Nahanap daw siya simula madaling araw. Yung tirador niya, nakita namin sa may dulo kung saan hindi dapat pumupunta ang mga bata. Nagbasya ang ilang kalalakihan na hanapin si Toto, kasama si Daniel at Ben. Habang naglalakad sila papunta sa palayan, napansin ni Daniel ang kakaiba. Walang ibon, walang tunog, parang tahimik ang buong lugar. Alam mo, hindi ako maniniwala sa mga kwento dati. Kasi madaling sabihin na walang aswang kapag wala kang nakikita. Pero iba kapag may nawala na. Ito ba yung kanya? Ben, may pangalan dito. Toto. At sa ilalim, may isa pang pangalan. Hindi maaari. Bumalik tayo. Basta, hindi tayo nag-iisa. Sinundan nila ang tunog ng maingat hanggang makarating sa isang malaking puno sa gilid ng palayan. Doon may nakita silang babae na nakatayo malapit sa maliit na altar na may kandila at litrato. Siya yung nakita ni Daniel noong unang gabi. Ikaw? Sino ka? Hindi ka dapat nandito. Kasama mo siya? Di mo ba sinabi sa kanya? Daniel, hindi ikaw ang hinahanap niya. Yung kasama mo. Tara na. Ano yung ibig niyang sabihin? Ben, alam mo kung sino siya. Daniel, may mga bagay dito na mas mabuting hindi mo malaman. Dahil kapag nalaman mo, hindi mo na ako titingnan pareho. Gabi na naman at sa pangalawang pagkakataon, hindi makatulog si Daniel. Pero hindi na babae ang iniisip niya, kundi si Ben. Bakit alam ni Ben ang tungkol sa babae? At bakit parang hindi siya natatakot? Bandang 12:00 ng gabi, may narinig si Daniel na mahinang katok sa ilalim ng sahig. At pagkatapos, isang boses. Kuya Daniel? Hindi gumalaw si Daniel. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili niya na mali lang ang narinig niya dahil sa pagod at stress. Pero kilalang kilala niya ang boses na iyon. Kay Toto. Kuya Daniel, tulungan mo ako. Toto? Naalala niya ang mga babala pero hindi niya kayang baliwalain ang isang bata. Kumuha siya ng flashlight at hinanap ang daan papunta sa ilalim ng bahay. Toto, ano to? Daniel? Sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas kapag gabi. Mang Pilo, ano po to? Sino ang nagsabi sa'yo tungkol dito? Narinig mo siya. Mga taong hindi na dapat naririnig.
Ang baryo na to, hindi nagsimula sa takot. Nagsimula ito sa isang pangako. Noong bata pa ako, iba ang San Isidro. Walang takot. Pero may isang pamilya ng mga manggagamot na hindi tinatanggap ng mga tao. Ang pamilya Valdez. Sabi ng mga tao, may isa sa kanila na nag-practice ng bawal upang pahabain ang buhay. Aswang? Iyon ang tawag ng mga tao. Pero minsan, mas komplikado ang katotohanan kaysa sa kwento. Kinabukasan, hinanap ni Daniel si Mira. Malapit sa ilog habang naglalaba ito. Alam kong pupunta ka. Dahil pareha kayo. Ikaw at si Ben. Hindi siya dapat bumalik dito. Hindi niya sinabi sa'yo? Si Ben? Hindi siya taga rito. At ang mas mahalaga, hindi siya unang beses na nakakita ng aswang. Bakit hindi mo sinabi na hindi ka taga rito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Daniel, may mga tanong na kapag sinagot mo, hindi mo na mababawi. Ako ang dahilan kung bakit nagsimula ulit lahat. Dahil 3 taon na ang nakalipas. Ako ang nakakita sa unang biktima. Ang kapatid ko. Bago pa makapagtanong si Daniel, may sumigaw sa labas. Nagtitipon ang mga tao at may hawak na lumang kwintas si Kapitan Simo na natagpuan kung saan nawala si Toto. Hindi maaari. Kwintas yan ng pamilya Valdez. Hindi si Mira ang problema. Ang problema ay yung taong nanggising sa kanya. Aling Rosa, ano pa bang ibig sabihin nyo? Bakit walang nagsasalita? Dahil may mga kwento na kapag sinabin mo ng malakas, baka marinig ka nung hinahanap mo. Hinahanap ko ang kapatid ko, si Carlo. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon. Akala niya lahat ng kwento panakot lang. Sinundan niya si Mira sa isang gabi at hindi na bumalik. Pero ngayon, hindi na ako sigurado kung si Mira ang gumawa. Dahil nakita ko rin ang bagay sa likod niya. Si Mira ay anak ng pamilyang Valdez. Pero hindi siya ang unang naging ganun. Ang ina niyang si Elena Valdez ang gumawa ng kasunduan upang makasama muli ang yumaong asawa niya. Ang kapalit ay ang buhay ng iba. Hindi siya nawala. Nandito lang siya. Tumakbo tayo! Hindi yun si Mira! Ben, matagal na panahon. Hindi mo ako hinanap. Iniwan mo ako. Carlo, hindi. Hindi kita iniwan. Hindi si Carlo ang biktima. Ako ang dahilan. Nag-away kami noong gabing iyon. Hinayaan ko siyang pumunta sa palayan. Tama na, Carlo. Siya ang unang taong sinubukang iligtas ng pamilya namin. Nasugatan siya at sinubukan siyang gamutin. Pero may sumpang nakatali sa lugar na ito. Ang kapalit ay iyong sarili. Sa wakas, bumalik ka! Daniel, kailangan mong malaman kung sino ka talaga. Bakit? Bakit may pangalan ko dito? Bakit nakasulat ang pangalan ni Carlo? Daniel, hindi ka bagong dating dito. Dito ka lumaki. Binura ng mga matatanda ang alaala mo noong bata ka nang mawala ka kasama si Carlo. Ikaw ang batang iniligtas ni Carlo. Binura nila lahat ang alaala mo dahil kung maalala mo, malalaman mo kung sino talaga ang nagsimula ng lahat. Ikaw, Daniel.
Ikaw ang unang nakipagkasundo sa bagay na nasa loob ng palayan nung bata ka. At ngayon, bumalik siya dahil bumalik ka rin. 12 taon na ang nakalipas. Mahilig kang maglakad sa palayan dahil may naririnig kang kumakanta. Sinundan mo si Mira. Hinahanap ka ni Carlo nung gabing iyon at nagbago ang lahat nang piliin mo si Mira dahil sa awa, hindi sa takot. Daniel, naalala mo na? Hindi ako ang naging halimaw. Huwag kang maniwala kay Mira dahil isa ang dahilan kung bakit hindi tayo makaalis dito. Ang pamilya Valdez ang nagbabantay sa bagay na nasa ilalim ng palayan na kumakain ng takot. Nangako siyang ililigtas ka nung bata ka pa, pero ang kapalit ay ang pagbabalik mo. Anak ka ng unang tagabantay. Kinuha ko ang sumpa upang hindi ka makuha ng nilalang. Daniel, ako ang pumalit sa nanay ko. Daniel, bumalik ka na. Oras na para tuparin ang kasunduan. Ako ang unang nakinig ng umiyak ka sa dilim. Tinawag mo ako. Si Mira ang naglipat ng sumpa sa sarili mo, Daniel. Ikaw ang bagong tagabantay. Tama na. Ako ang gumawa ng unang kasunduan upang iligtas ka, Mira. Ginawa nating halimaw ang nilalang dahil sa ating takot at kasalanan. Mananatili ka at magiging bahagi ng sumba o umalis ka at hayaang kunin ang lahat ng mahal mo. Kung ako ang dahilan kung bakit nangyari lahat ng ito, ako rin ang tatapos nito. Ayoko nang may mawala pa. Ikaw lang ang naniniwala na may natitira pang tao sa loob ko nung bata ka pa. Kailangan bumalik tayo sa puso ng palayan kung saan may nakaukit na mga pangalan sa lumang bato. Doon ako namatay at doon din matatapos si Daniel. Kinuha ko ang lugar mo noon dahil may kapatid akong parang ikaw. Tatapusin ko yung ginawa ng mga tao bago ako. Hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap. Kung may kailangang bayaran, ako na. Hindi lahat ng sakripisyo ay pagkawala. Minsan, ito ang paraan para makalaya. Patawad! Sa wakas, may isang taong pinili ang awa. Hindi takot. Salamat! Huwag kayong matakot sa mga bagay na hindi nyo naiintindihan. Dahil minsan, ang tunay na halimaw ay ang takot mismo. Mga kwentong ipinadala ng mga taong nakaranas ng kakaiba, nakakatakot at hindi maipaliwanag. Ako si Mac at sa bawat sulat na binubuksan natin, may isang buhay, isang alaala, isang lihim na matagal nang naghihintay na marinig. Dahil sa mundong puno ng mga bagay na hindi natin nakikita, may mga kwentong hindi kailanman naisulat. At may mga taong hanggang ngayon pinipiling manahimik dahil alam nilang may mga bagay na mas mabuting hindi na muling magising. Magandang gabi mga kadilim. At dyan nagtatapos ang kwento ng aswang sa dulo ng palayan. Kayo, naniniwala ba kayo na may mga bagay talaga na hindi natin maipaliwanag kapag madilim na ang gabi? I-comment nyo ang mga reaction nyo sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng storytelling, please hit that like button at mag-subscribe para sa marami pang horror stories. Pero bago ang lahat, kahit gaano katakot ang kwento namin ngayon, alam nyo namang sa likod ng kamera, marami ring hagalpak at bulol. Oo nga.
Nawala ang takot namin dahil sa mga epic fail habang nagre-record. Kaya wag muna kayong aalis. Heto muna ang mga bloopers namin. Mag-ingat kayo palagi at hanggang sa susunod na kwento. Bye! Ako nga pala si Pilo. Dati na akong tumanda. Dito na ako tumanda. Kung may hindi ka alam, tanungin mo ako. Pero wag lang tungkol sa asawa ko. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung bakit ako pinakasalan noon. Hoy. May narinig siyang mahinang boses mula sa labas. Daniel. Daniel. Parang babae. Hindi maaari. Kwintas yan ng pamilya Valdez. Asan ito? Hindi. Si Mira ang problema. Ha? Bugo. Balik ka. Hindi si Mira. Hindi maaari. Kwintas yan ng pamilya Valdez. Oh, wow.